Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda and welcome to the 2025 senatorial interviews na kasalukuyan po ginaganap dito sa Philippine Women's University. Ang ating panauhin po ngayon, senatorial candidate, Attorney Jimmy Bondoc. Salamat po, Tito Boy, and to the panel. Good evening. Sa iyong pagdalo. And uumpisan ho natin ang panayam na ito sa iyong opening statement. Meron kang 2 minuto, kausapin ang sambayanang Pilipino habang sinasagot po ang katanungang bakit dapat ako ang iboto ngayong darating na Mayo. Attorney Jimmy, please take your position and your 2 minutes begin now. Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong mga nanonood. Ako po si Attorney Jimmy Bondoc. At hindi po ako ang dapat lang ninyong iboto. Ang dala-dala ko po ay ang Duterte. I believe na para po sa tunay na pagbabago, kailangan pong makapasok yung 10 senador. Pero tungkol po sa akin, ako po ay isang karaniwang tao. I'm from a middle-class family. Nag-aral po ako sa Ateneo. Nag-singer because I believed in pursuing a passion. At nung ako ay medyo tumanda na ng konti, ay pumasok po sa gobyerno at sabay pong nag-aral ng batas. I believe in self-betterment. Before changing the world, you change yourself. So I decided to change myself. Binago ko po muna or in-improve ang sarili. Bilang singer po, naikot ko ang buong Pilipinas. At yung yaman po nung karunungan na nahugot ko doon ay wala pong kapalit. Nung pumasok po ako sa PAGCOR, isang ahensya ng gobyerno, nakilala ko naman po yung administrasyon at kung paano nito tinutugunan yung mga hinaing ng bayan. Pag pinagsama po yung 2 karunungan na yan, naniniwala po ako na pwede talagang baguhin ang Pilipinas by connecting the needs of the people to the administrative and to the legal processes. Ang hinihingi ko lang naman po sa inyo ay ang inyong panunuri. Suriin niyo lang po ako kung ako po ay karapat-dapat. Muli, ako po si Attorney Jimmy Bondoc. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Inilatag po sa inyo ang rules of the interview. Pipili po kayo ng 3 katanungan at 2 members of the panel. Okay. Ang members of the panel na iyong napili ay si JV Macapagal, estudyante ng Adamson University. At si Wilson Mones, isang guro mula sa JRU. Attorney Jimmy, ang iyong unang katanungan ay may kinalaman sa PhilHealth. Kung mananalo ka sa eleksyon, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos? Ito'y bahagi ng 89 billion na pinag-uusapan mula sa PhilHealth na napunta po sa infrastructure, health, and social services projects ng pamahalaan. Alam niyo po, hindi na kailangang isulong ang pagbabalik niyan dahil nagkaroon na po ng Supreme Court decision na hindi po tama yung pagkuha ng 60 billion na yan. Ang kailangan po nating ma-realize is nagawa na po ng judiciary ang trabaho nila. Nalinaw na po nila na kung ano yung unconstitutional sa paglipat ng pondo na yan. Malinaw na rin pong pinakita ni Justice Amy Lazaro Javier na ang reserve fund is a special fund na hindi dapat talaga ginagalaw hanggat hindi yan nauubos sa pasyente. Nilinaw din po doon na ang investment is not the priority of PhilHealth, na dapat ubusin muna, i-increase ang program benefits, i-decrease ang members' contributions. Malinaw na lahat. Ano po ang trabaho ng legislatura? Ang trabaho po natin ay matuto dito sa natutunan natin sa Supreme Court oral arguments. I had a very great teacher in high school. Ang pangalan niya, Onofre Pagsanghan. Sabi niya, the secret of writing is in the rewriting. Pwede po tayong magsulat ng batas, but we have to rewrite it as applied. Pag natutunan natin na may ambiguity po yung batas, baguhin natin para po matugunan natin or to come to fruition the original intent of the law, which is comprehensive health. No? So, in sum, okay, isulong po natin yung pagbabalik ng 60 billion. But more than that,
to update RA 11223, Universal Healthcare Act, no? Para talagang matugunan yung pangangailangan ng Pilipino at lahat ng may sakit na talagang wala nang lalabas sa bulsa nila upang makapagtrabaho sila para sa kanilang pamilya. JV, you do a first follow-up. Magandang araw po, Attorney Jimmy. Nabanggit niyo po na the Supreme Court already decided on this case and provided that it was unconstitutional. So, kung unconstitutional po ito, sino po yung mga dapat nating panagutin? Kasi sa makatuwid ito ay mali. It would be considered illegal. So, sino po yung mga tao na dapat nating panagutin dito sa usaping ito? Alam mo, JV, what a beautiful question. Because yan nga ang problema, no? Let's use pork barrel as an example, no? Yung pork barrel noong 2013, sinabi na sa Bellica versus Ochoa, hindi yan pwede. Pero ginagawa pa rin ng Kongreso ngayon ang pag-allocate ng mga lump sum na discretionary funds. Bawal nga eh. Pero wala tayong mekanismo except siguro mag-file sa ombudsman. Tama? So I think ang sagot talaga, first of all, is to elect better officials para in the first place, hindi nila ginagawa yan. Kasi po sa totoo lang, sa tuktok ng gobyerno, yung kapangyarihan sometimes is so vast na walang nagpupulis sa pulis. So number one is to elect better officials. Number two, go to the legal processes and file cases in the ombudsman. JV. Sundan ko lang po yung aking katanungan dahil nabanggit nyo na rin po yung tungkol sa oral arguments no, regarding dito sa 60 billion funds na transfer. Kasi po, last I checked, no, hindi ko pa po kasi narinig na meron ng desisyon ang Korte Suprema na ito ay unconstitutional. Yung last ko na nabasa at habang sinusubaybayan ko yung tungkol sa issue na ito ay when Justice Lopez shared his personal experience regarding PhilHealth. Sinabi niya na when he was diagnosed with cancer in 2023, 7 million pesos ang inabot ng kanyang hospital bills. But PhilHealth barely covered yung kanyang hospital bills, less than 2%. So ito yung issue na hindi lang sa mga justices natin, hindi lang justices natin ang nakakaranas, pati mga pangkaraniwang Pilipino. If you are to be elected sa Senate po natin, will you push for expanding the coverage ng PhilHealth sa mga hospital bills ng ating mga kababayang Pilipino? You know, the broader question is it's always a question of budget. We have to make sure na yung budget is sufficient, di ba? Nakalagay na po doon sa Universal Healthcare Act that the state is the guarantor. Yung state ang guarantor ng pondo na yun. Ibig sabihin, sinabi to sa oral arguments na hindi yan mauubos. It is not like a normal GOCC na pwedeng maubusan ng pera. It is always going to be a going concern. Yun yung term ng Supreme Court, no? Therefore, kung laging may pera yan, it is now a matter of legislative intent. Kung bibigay natin yung sapat na pera para mabayaran lahat. Kasi kung tutuusin, kayang bayaran lahat. Dahil umuutang nga sila ng trilyon para sa ayuda, bakit hindi para sa healthcare? Wilson. Magandang araw po, attorney. Kanina nabanggit na ang pagkuha ng pera sa PhilHealth ay sinabi na unconstitutional. Pero patuloy hanggang ngayon, hindi malinaw kung papaano maibabalik ito sa kinauukulan. Malamang hindi na mangyari yon. Pero nabanggit po rin na ang naging halimbawa nito ay ang mga pork barrels. And then, dapat ipulis ang mga pulis. Sa makatuwid po pala, sa loob po ba ng ating Kongreso, masasabi natin na ang mga lawmakers ay lawbreakers na rin? Again, a perfect question, sir. Kasi po, if you will notice, reviewin nyo yung local government code at constitution. Paano ba tanggalin ng mga opisyal? Di ba may mga impeachable officers? Hindi kasali ang Congress dyan. Pagdating naman sa local government code, paano tanggalin ng mayor? Pwedeng recall. Ang congressman paano? Aside from a case sa ombudsman that takes usually longer than their 3 years, walang way except sila mag-impeachan sila isa-isa. Why don't we make it so that they are accountable na pwede silang tanggalin ng mga bumoto sa kanila? Kasi that is the only punishment that they will fear. Tama po ba? Kasi kung hindi,
they will just keep on passing laws. And if they want to be reckless, pwede, dahil wala silang pananagutan kahit kanino man. So I believe we should revisit the way we remove congressmen. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Narito naman po ang iyong pangalawang katanungan at ito'y may kinalaman po sa International Criminal Court, ICC. Ang tanong, tama ba ang ginawang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? Alam ko po na naubos na lahat ng argumento dito. Napakalinaw po ng sagot kahit ano po ang political color ninyo, mali po ang pag-aresto. Una sa lahat, ayoko na pong pag-usapan yung Section 59 ng Rome Statute and all that dahil unang-una sa lahat, wala na silang jurisdiction, nag-withdraw po tayo dyan. But assuming without conceding na meron silang jurisdiction, next is the principle of complementarity. Gumagana naman ang piskalya, gumagana ang hukuman, yet sinurrender natin. Number 3, doon na tayo sa Section 59 ng Rome Statute, where hindi dumaan sa competent judicial authority yung warrant to arrest the president. So, kahit pinag-aaway po tayo sa public discourse, sana po magkasundo tayo at least sa konsepto ng kasarinlan, ng sovereignty. The Philippines is a sovereign nation. We are not a failed state despite all our problems. Therefore, bakit po natin ipagkakanulo, much less a former president, whether you like him or not? At kung gusto niyo po siyang managot po siya dito dahil gumagana po ang korte natin. Pati nga ang DOJ, gumagana naman. Ang mga korte gumagana. So it is an illegal arrest according to any of the 3 points I mentioned. JV. Attorney, gusto kong bigyan ng focus yung pangatlong punto na inyong nabanggit regarding sa Article 59 or Section 59 ng Rome Statute. Na kasi po nakasaad dito at nabanggit nyo rin na kailangan iharap sa isang competent judicial authority si former President Rodrigo Duterte. Pero isa pong ICC accredited lawyer, it was Attorney Butuyan, who mentioned na there was no need for the approval of a domestic judicial authority regarding the arrest of former President Rodrigo Duterte so long as the identity of the accused is confirmed and that their rights were upheld. Ano pong magiging response nyo dito, Attorney? Well, what is his legal basis? Because that's not what the law says. The law simply says to go to a competent judicial authority. And we all know judicial power is vested in the courts. And we cannot, hindi natin pwedeng limitahan ang judicial power na parang sasabihin lang natin, eto lang ang pwede niyong gawin. Judicial power is broad. Pwede niyang i-determine ng identity, pwede niyang i-determine yung legality ng warrant, legality of the arrest, and all that. Because nowhere in the law is it stated, yung sinasabi po nung ICC accredited na lawyer na sinasabi ninyo. No? So, ang para sa akin po, with all due respect to his opinion, that's probably his opinion. It perhaps may be political or maybe that's his true belief. But that is simply not what the law says. The law simply says, mag-resort sa competent judicial authority and we have no right to limit the definition of judicial power. Wilson. Lagi pong nababanggit sa maraming mga committee hearing ng pagkakamali sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. At sa ngayon, ang Pilipinas ay hindi maganda ang pagtingin sa atin. Ang tanong ko po, kung sakali naman po, pwede naman po kaya na tayo naman, dahil pangit ang ating imahe, tayo naman ang magreklamo against ICC dahil sa maling pag-aaresto nila? Yes, because alam po natin that international law is very vague. Kasi ang international law, di ba meron pong Latin na kasabihan yung par in pare non habet imperium, na wala pong sovereign state na mas makapangyarihan sa isa pang sovereign state. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng ruling lang siya, pero walang makaka-enforce. In the same way na yung ICC, pag may ginawang mali, nagreklamo tayo sa kanila, sino ngayon na mag-enforce against them? Wala eh. Diba? Yun ang problema sa international law. Kaya ang dami na rin umalis na rin ang Hungary recently dyan, and the USA has never been a member of the ICC. So ang para sa akin po,
we should stop focusing on that international aspect. Ayusin po natin yung judicial system natin dito so that we ensure that justice is served here bilang Pilipino. JV. Attorney, isa po sa mga naging punto nyo kanina ay hindi na tayo miyembro ng ICC. If you were to be elected sa Senate, non-negotiable na po ba na bumalik tayo na maging miyembro ng ICC? Well, the President is the chief architect of foreign policy, not the Senate. We concur, tama, by 2/3 kung papasok siya ulit sa treaty na yan, no? But that is up to the President. If you want my personal opinion, not as a senator, para sa akin po kasi, pasaliin muna natin yung malalaking bayan para pantay-pantay. Kasi ang nangyayari po, you have to remember even in the Rome Statute, nakalagay na ang UN, yung Security Council, yung permanent members nila, ay may relationship sa ICC. Ang isa sa mga permanent members ng UN Security Council, US, di ba? US, UK, Russia. Yeah. Kung meron silang influence sa ICC, pero hindi sila miyembro doon, hindi po ba unfair yun? Di ba? Parang wala naman tayong pride sa sarili natin. So I think we should recheck the membership of other states before we rejoin. Attorney Jimmy, punta naman tayo sa iyong pangatlong katanungan na napili at ito'y may kinalaman sa OFW. Noong nakaraang taon, nagbigay ang mga OFW ng 38.3 billion US dollars sa bansa mula sa kanilang remittances. Pero sa isang banda, malaki ang negatibong epekto o social cost sa pag-alis ng ilang mga kababayang OFW na nagiging sanhi po ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilyang Pilipino. Attorney Jimmy, kung papipiliin ka, pag nanalo kang senador ng Pilipinas, ano ang mas mahalaga? Remittances o pamilyang Pilipino? Napaka-obvious po ng sagot, siyempre pamilyang Pilipino ang importante. But malalim po ang OFW issue. Dahil yung remittances nila right now is propping up our economy sa totoo lang. No? So, hindi natin pwedeng bastang pauwiin. But we have to industrialize. No, we have to create jobs here. And again, it's a question of budget. We can actually create an honest budget na hindi kinokorrupt, that we create industry here. Sa agrikultura pa lang, ang dami pa pong untapped. No? And if we create jobs here, pagpunta po nila dito, at least kung mag-OFW sila, it's by choice. They are not coerced by extreme need. No? So, while we acknowledge the importance of dollar remittances, it's family first. But, kung mamamatay din naman yung pamilya nila pag sila ay pinauwi dito without reason, hindi rin naman tama. So, I think we are a few years before that. If we do the right steps ngayon, gawin natin yung mga tamang hakbang ngayon. Gumawa tayo ng mga jobs dito and hindi na natin ninanakawang budget. We use the budget to actually create industries. Then, pauwiin natin sila. At yung mga pupunta doon, yung talagang dahil trip lang nilang magtrabaho abroad. Wilson. Nabanggit ang tungkol sa agrikultura, pagtatayo ng iba't ibang mga trabaho. Hindi po kaya sa kasalukuyan, ang mga agricultural sector ang siyang pinaka nasa ibaba ngayon. Lalo na sa farm gate price pa lang ng kanilang mga agrikultura ay luging-lugi na sila. So paano natin iaangat ito? Lalo na kung ang importasyon ng mga bigas at ng mga gulay, mga karne, ay mas pinapaboran pa ng maraming businessman. So, ano po ang pwede natin gawin tungkol dito? Uulitin ko po yung sagot, napakasimple, budget eh. Hindi natin binabudgetan. Alam mo, nung isang araw kasama ko po yung mga ARB, no? Agrarian Reform Beneficiaries. Narinig ko na naman yung problema na nabibigyan sila ng lupa because of CARL, no? Agrarian Reform Law. Pero pag nasa kanila na yung lupa, wala namang support from government para sa binhi, para sa irigasyon. Ang haba po ng kwento ko, pero pagdating sa budget, may natuklasan kaming anomalya doon sa 2024 GAA
na pinaglaruan yung budget sa irigasyon tsaka Department of Agriculture. So paano pong uunlad ng agriculture if we are not appropriating the right amount at pinaglalaruan pa natin, yan yung mga blanco na nakita po natin sa GAA. So in short, I think it is a simple matter of prioritizing them sa budget. Pag binigyan mo yan ng tamang pera, uunlad immediately ang agricultural sector natin. Wilson? Concerning po sa budget, halos paikot-ikot po ang lahat dahil sa ang budget kadalasan nakukurat, no, nagiging source ng corruption. Sa ngayon nga po sa isang mayor sa isang lungsod sa norte, no, na halos 35% lang ang natitira sa 100% na siyang ginagamit para sa lahat ng mga proyekto. So, anong safety net ang pwede nating ibigay para totally yung ating budget na sinasabi na yan ang siyang magamit para makapagpaunlad ng agrikultura at para makapag-create ng maraming trabaho. Para yung OFW natin, hindi na aasa na lilipad papunta sa ibang bansa. Sir Wilson, Tito Boy, I wish I had 1 hour to explain my answer here. Kasi ang haba ng sagot. Bibigyan ko kayo ng detalye na lang po. Pagdating sa budget, batas po yan, no? Baka hindi nare-realize ng tao batas yan. Right now, naglo-lost in translation yung budget mula sa lower house. Pagdating sa upper, may blanco, pupunta sa BICAM, may blanco, pupunuan, may shake hands, may kindatan. So, ang first practical solution is to digitize yung paglipat ng batas para hindi nababago ng kung sino-sino kasi po insertions are a real problem. So, doon pa lang po, solution ko na yan sa corruption. It's a practical solution. But the real solution, I fear to say it, is really constitutional reform. But we are so afraid of it. We are so afraid of it. So right now, I will deal with what we can deal with. Baguhin po natin ang proseso ng pagpasa ng budget to increase transparency and accountability. JV. Attorney, balikan ko lang po yung mga punto na nabanggit nyo kanina, no? I think yung focus ng pagpapaunlad ng employment dito sa ating bansa, sinabi nyo, is the agricultural sector. Di po ba? So, well, among other things, to be clear. Okay. So, kasi pagdating po sa mga OFWs, ang mga lumilipad po ng ibang bansa na mga trabahador natin is hindi lang naman po mga informal workers, meron ding mga professional workers like nurses, doctors, engineers. So kung ang isa po sa mga plataforma natin or pangunahing plataforma natin para hikayatin natin silang bumalik dito sa ating bansa ay yung agricultural sector or yung mga jobs na pwedeng ma-create through the agricultural sector. Paano po natin mahihikayat yung mga tao na pumasok sa industriya ng agrikultura kung iba po yung kanilang line of interest, lalo na sa panahon ngayon, yes. Attorney. To be clear and with due respect, no, I used agriculture as one of the examples na kailangan paigtingin. Pero I focus on the industrialization. No, we have to create industries here at hindi naman agrikultura lamang. There was a time na nag-boom dito yung halimbawa yung call center na sector, tapos lahat po yan paigtingin natin. And actually, we can create international treaties para may mga pumasok dito ng mga negosyo. So lahat po gawin natin. But it still boils down to the budget. No? Kasi pag hindi po natin ininvestan yung mga companies or corporations that we want, no? Hindi magkakatrabaho dito. Tapos, we also have to loosen more yung mga foreign investment restrictions natin. Kasi sa totoo right now, you ask foreigners, they are not enticed to invest in us. There's no foreign investor confidence. Maraming salamat, Atty. Jimmy, at sa ating panel. Ngayon naman, pupunta na tayo sa political fast talk and why. May 5 katanungan. Bawat tanong, Atty. Jimmy, ay meron kayong 20 segundo para ipaliwanag ng maikli kung bakit yung pinili o kung ano man ang iyong kasagutan. Narito po ang una. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no, at bakit? Eventually. Kasi pag ginawa po natin ngayon yan,
ano pa silbi ng regional tripartite wage and productivity boards? Inaaral nila yan based really on the economies of each sector. Dapat paigtingin muna natin yung mga industries in each area, tapos pagpantay-pantayan. Sabi nila, yumayaman daw ang pumapasok sa politika. Tama o mali at bakit? Totoo. Yumayaman ang mga tao dyan, although it shouldn't be. Pero usually it's because of corruption. Pero kailangan din po natin maintindihan ng iba kasi pagdating dyan, sumisikat sila. At kapag sumisikat ka, money follows fame. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no at bakit? Sana naman hindi. Kasi palagay ko po, hindi talaga maaabot ng artificial intelligence ang kakayahan. Wala namang emotional intelligence ang artificial intelligence. Kung ikaw ang masusunod, Atty. Jimmy, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente at bakit? Opo, pero kasi nasa konstitusyon naman po yung minimum requirements provided by law, no? Pero we have to look at the government as management. Huwag na natin isipin muna yung politics. And if you want a company managed well, you want an educated person. Katulad ni na Erap, Gloria at ngayon si Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala at totoong totoo. Kasi po, hindi pa talaga mature ang ating demokrasya. Ang kailangan po talaga natin na fokusan ngayon is less politics and more management. We manage the country well, everyone's happy, wala nang makukulong. Atty. Jimmy, you have 1 minute to do your closing statement para kausapin muli ang sambayanang Pilipino, and your 1 minute begins now. Ako po si Atty. Jimmy Bondoc at hindi po ako ilusyonado. Alam ko po ang chances ko ay 50-50 dito sa eleksyon na to. Ang nagluluklok lang sa posisyon na yung Panginoon Diyos, diyan ako naniniwala. Hinihingi ko lang po ang boto ninyo dahil ako ay karaniwang tao, and it has been a long-held belief of mine na ang karaniwang tao dapat ang nagpapatakbo ng pamahalaan. Alam po ng karaniwang tao, apektado siya sa pagtaas ng presyo ng bigas at ng kuryente at ng krimen. Ang mapapangako ko sa inyo ay iisa, hindi ko po kayo nanakawan. At gagawin ko ang lahat para umunlad ang bayan natin. Hindi ko kayo nanakawan. Atty. Jimmy, maraming salamat. At muli, ako po si Boy Abunda. Ito po ang 2025 Senatorial Interviews. Mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King, and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seimada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig, Tetet and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart. In the lead-up to the 2025 midterm elections, one platform dares to ask the important questions. This is the 2025 Senatorial Interviews. Upon arrival at the interview venue, each candidate is given a briefing on the flow and mechanics of the program. Each candidate begins with the question that starts it all: why should the people vote for you? They have 2 minutes to convince us. Next, the candidate draws 2 panelists from a pool of 6 teachers and students from 3 universities. The candidate then selects 3 questions from a list of 6 prepared by the 2025 Senatorial Interviews team. For each question, the candidate has 2 minutes to respond. After each main answer, the selected panelists ask up to 3 follow-up questions. The candidate has 1 minute to answer each of these. Then comes the political fast talk and why with Boy Abunda. 5 questions with 20 seconds to answer each question. And finally, the last word. Senatorial candidates get 1 minute to deliver that final message to the Filipino people.
This is a test of conviction, character, and heart. The 2025 Senatorial Interviews. Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda and welcome to the 2025 Senatorial Interviews dito po sa Philippine Women's University. Please welcome our guest, Senatorial candidate Kong Eric Martinez. Kong Eric, maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa ating programa. Maraming salamat, Kuya Boy. Magandang araw, Bansang Pilipinas. Magandang araw sa ating lahat. Umpisan po natin ang panayam na ito with your opening statement. You have 2 minutes. Kausapin po ang sambayan ng Pilipino para ilatag sa kanila habang sinasagot niyo po ang katanungang bakit ikaw ay dapat iboto bilang senador sa darating na eleksyon. You have 2 minutes and your time begins now. Resume. Ang pagtakbo ng senador ay paggawa ng batas. Si Eric Martinez, naging SK Kagawad noong 1992, paggawa ng batas. Naging barangay Kagawad, paggawa pa rin ng batas. Naging konsehal ng bayan 2001 at 2004, paggawa pa rin ng batas. Naging vice mayor ng 2007, 2010 at 2013, paggawa pa rin ng batas. Naging congressman 2016, 2019 at 2022. Ang senador ay paggawa ng batas. Ang resume ko po ay paggawa ng batas. Hindi man sikat, pero ang resume ay karapat-dapat pagpilian ng sambayan ng Pilipinas. Kung Eric, maraming salamat. Please. Alam po natin na inilatag na po sa inyo ang rules ng ating interview. Kayo pipili po ng 3 katanungan at ang iyong 2 panel members na magfa-follow up question. 3 po. Maraming salamat. Samantala, ang 2 cards na ito ay naglalaman ng mga pangalan ng members of the panel na magfa-follow up question po sa inyo. At sila po ay si Mark Harvey Adamson, faculty, isang guro mula sa Philippine Women's University. At Elizabeth Ann Gutierrez, guro ng Philippine Women's University. Kung Eric, sila po ang iyong panel. At tayo pupunta na ho sa inyong unang katanungan. Your first question is about party list. Ayon sa pag-aaral ng Potra Daya, isang election watchdog, over half of the 156 party list groups participating in the 2025 election do not represent the marginalized groups. Sa iyong palagay, dapat bang tanggalin ang party list system? Hindi dapat tanggalin ang party list system, pero we have to put in safeguards. Una, dapat mahigpit ang COMELEC sa pag-accredit ng mga party list na pwedeng sumali sa halalan. Pangalawa, dapat malinaw ang pamantayan na itong mga party list na ito ay marginalized sector talaga ng ating lipunan. In that way, maaayos ang tema ng halalan ng party list. It has been shown na totoo yan, ang numero. Karamihan ng mga party list ngayon ay mula sa mga angkan ng mayayaman at they may represent the marginalized sector by its title, pero ang katotohanan ay hindi nila ito nirepresenta. So I think it starts with COMELEC, with strict accreditation, and somehow we have to limit them and make sure that those people who will represent them are the real representation of the marginalized sector of the society. Harvey. Masasabi niyo po ba ngayon na ang party list po ay nagagamit para sa political dynasty? At kung nagagamit man, kayo po ba ay naging bahagi o naging taga-suporta ng political dynasty bilang isang naging vice mayor po ng sikat na lungsod dito sa Metro Manila na pinamumunuan din ng mga pamilya na may kaya sa buhay at paulit-ulit sa bawat taon ng eleksyon? Well, with the issue of yung party list na gagamit as
as a extension of political dynasty, nakikita naman natin ang numero. Merong regular congressman ng district, tapos merong representation ng iba nilang kamag-anak as party list. And this has to really stop. In terms of my political history, gaya nung binanggit ko, I'm a nobody in Valenzuela. I was just a choir boy in the church. SK Kagawad, Barangay Kagawad, Konsehal, Vice Mayor, Congressman. I worked my way up from nothing into something and now Congressman. So, yun yung dala ko sa Senado. At yun ang dala ko. My story is a story like no other in this election. Ako lang yung merong ganong storya. Harvey. Anong masasabi niyo po na sa nabanggit niyong isang lungsod sa Metro Manila na ang apelido ng mayor, apelido ng congressman at paulit-ulit taon-taon na pare-parehong pamilya? Ano hong masasabi niyo? Yun ba'y nakakatulong sa ating politika, sa ating bansa na pare-pareho at tumatagal ang isang pamilya sa posisyon? Well, I cannot speak in behalf of the other cities, but what I can speak of is the city of Valenzuela. The city of Valenzuela has grown by leaps and bounds. They may have the same surname, but they have proven, Sherwin, Rex, Wes, they have proven that with their brand of leadership, not the surname, but the leadership they have shown, in fairness to them, and the people trust them. So, in our side, Valenzuela, we are good. But hindi ko masasabi sa ibang local government unit for that matter. Final follow-up to this question. Liz. Sa final follow-up ko po, gusto ko pong maintindihan kung gagawa po ba kayo ng mga provision against political dynasty kung kayo ay maluluklok? Ang una siguro, it's a difficult thing to do knowing that the composition of Congress is really of a dynastic composition. But one thing is, ang ifa-file ko is to limit it into a two-party system. A two-party system would somehow regulate and somehow control dynastic candidates. With a two-party system, si Kuya lang, hindi siya pwede lumipat doon sa kabila dahil two-party system tayo. So it somehow controls this dynastic trend that we are into. So when I get to Senate, I think I have to file this two-party system. Mahirap kasi yung hindi nakuha rito, tatayo ng sariling partido. And so there the problem arises. So yun po yung isa, I think, that could help. Kung Eric, narito po ang iyong pangalawang katanungan. Ito ay may kinalaman naman po sa edukasyon. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon. Batay sa findings po ng EDCOM 2. I know you're familiar with this, o Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral, at marami pang iba. Kung kayo'y mahahalal na senador, sa lahat ng problema na may kinalaman po sa edukasyon, anong problema po ang inyong tututukan at ano ang solusyon ang inyong ibibigay? Teachers. We really have to put premium in training these teachers in a level that would be competitive with other ASEAN nations, particularly Singapore. Could we do it? Yes. How? We put premium with teachers. Training them, giving them the most advanced methods that we see from other countries. And somehow this will have this ripple effect and multiplier effect, and it will go down do sa mga kabataan natin. Hindi tataas ang quality ng education, Kuya Boy, kung yung teacher mismo, mali ang grammar, hindi alam ang tamang training method. And then of course, coupled with several problems, yung bata gutom, malnutrition would be an issue in their growing and learning years. School buildings, classrooms, somehow we're able now to, on a per capita, on a per classroom student ratio, medyo okay na tayo. So I think teachers put training, premium funding with teachers training, and we'll go places and somehow we'll see the results. Liz.
nabanggit niyo po ang teacher training. Pero isa lang po ito sa category ng ating EDCOM report. Madalas po sa mga category ay ang nilalaman, learning crisis po ng mga bata. Ibig sabihin po, meron tayong isang report doon na workload po ng teacher ang problema. Ibig sabihin, hindi yung competencies ng teacher po. Bagkos, ang isang teacher, marami siyang ginagawang trabaho na hindi naman teaching. Paano po natin magagawa yun, sir? Na ibsan yung mga gantong klase ng problema. We have to hire more people that would do those jobs na hindi related for the teaching expertise. Sabi nyo nga, the workload is really somehow complicating things do sa teacher. Whatever it may be, ang mahalaga, magdagdag ng tao kung ano man yung load na yon na hindi naman dapat nang ibigay do sa teacher para yung teacher, ang focus lang niya, student, turo. So, it's still funding. Personnel and funding, adding personnel and funding would really help in how these teachers would be more efficient. Harvey? Kung Eric, ako po sa halos isang dekada ko na bilang isang guro, madalas ko naririnig sa mga politiko na may mga programa sila sa mga guro para pataasin ang sweldo, pero ito'y kadalasan patungo sa mga pampublikong guro. Ako po bilang nasa isang pribadong institusyon at marami po sa ating mga guro ay nasa pribadong institusyon at karamihan sa kanila ay pumupunta sa mga pampubliko dahil sa pagtaas ng sweldo, dahil ang proyekto ng gobyerno ay towards sa public school teachers. Ano po yung mga pwede niyong magawa para sa akin at para sa amin? Well, we have to equalize on how we go about with benefits of a public school teacher with the private. Although mahirap yan, the argument would always be, private yan eh. Ito lang yung concern ng government, talagang pwede nilang tutukan, government. But siguro with proper legislation, trying to equalize at how benefits of a government funded public school teacher side by side of how much and benefits and salary private teachers receive, I think through legislation, it somehow would equalize things. Who does the final follow-up? Harvey? Kung Eric, follow-up ko lang po na nabanggit nyo minsan na napakahirap nga sa pribadong sektor na makapagbigay ng pondo or sa mga pribadong guro. Pero kami ay mga Pilipino, no? Yes. Bakit sa gobyerno madaling magbigay ng ayuda sa mga, lalo na sa mga paparating na ganitong eleksyon, pero sa guro na naglilingkod ng mahabang panahon, even sa private sector, ay hindi mabigyan ng ayuda para magtuloy-tuloy kagaya ng mga training, magamit nila sa ibang bagay para mas mapayabong ang kanilang karir. Well, good point, Harvey. It has to change. Somehow, along the way, it has to change and it has to start. I am also a private school teacher before. I'm a music teacher of a private school. And I see really the difference of how public school teachers have and what we have. So it has to start really somewhere. And I have to go with you in how you see it. I just have to go with you and hopefully we could work things out when I get to the Senate. And hopefully I get to the Senate. Maraming salamat. Kung Eric, this is your third question. Ito'y tungkol sa ICC, International Criminal Court. Ang tanong, tama ba ang ginawang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? When I'm still in Congress and this last term, some years back, we made this resolution expressing our support with the PRRD that he be tried here and not with ICC. So, malinaw naman ang position ko dito na our local courts can do its job and ICC is a different thing for us. And we have to bring him home. He's a Filipino. We have to bring him home. Maraming salamat, Kong Eric. Liz? Kamakailan po, si Senate President Chis Escudero po, nagsabi po siya na kung sakali daw po na may pag-aresto ulit na mangyayari, kasi parang nagkamali nga po yung pag-aresto kay Pangulo,
tulad na lamang ni Senator Bato, sabi ni Sir, pwede po si Senator Bato na nasa Senate complex lang. Ibig sabihin ba nito, pinoprotektahan niya si Senate Bato or dahil mali nga ang pag-aaresto? Ano pong opinion nyo sa nangyari nito, na opinion ni Cheese Escudero? I can't second guess anong pinanggagalingan ni Senate President for that issue. But one thing for me is, ganun pa rin, ICC is not the place to go. Local courts pa rin to decide for our Filipino politicians and senator, and of course PRRD. Senator Amy Marcos advocates that all of the arrests ng mga kasama o kabilang doon ay maimbestigahan po. Kung kayo po ay maluluklok bilang senador, susuporta po ba kayo kay Senator Amy kung siya ay manalo, or kung hindi man siya manalo, kayo po ay mag-take ng initiative para sa gantong investigation? Well, we have to see the relevance of that investigation after this election. Baka at that time, ang pag-uusapan na nila is the impeachment issues at hindi na ito matatabunan na. Pero kung ako makakarating doon, well, I just have to see it first and appreciate how things work in the Senate at that time, kung anong dynamics at that moment. Pero kasi at that time, after this election, it will be the impeachment issue na pag-uusapan doon. Harvey? Kung Eric, your clamor, correct me if I'm wrong, bring him home, the former President Duterte. Paano naman po yung mga nagsasabi na naapektuhan ng kanyang pulisiya nung panahon na yon? Mga pamilya na nawalan ng anak, mga tao sa gobyerno na nakulong dahil may sinasabi against sa gobyerno. Ano yung masasabi niyo po? Kayo ho ba ay tutol din doon? Kayo ho ba, ano ang pwede niyong gawin? At ano ang pagtingin niyo doon sa nangyaring yon? Kinikilala namin ang karapatan at kinikilala natin ang hustisya para sa lahat. Ngunit kinikilala rin natin ang ating lokal na hustisya dito sa ating bansa para gawin ang tama at hustisya para sa mga nasabing naapektuhan ng pulisiya ng nakaraang presidente. Pero hindi ang pulisiya o hustisya na maaring igawad ng isang banyagang bansa o banyagang entity para sa ating mga kapwa Pilipino. Kung Eric, narito na po tayo ngayon sa ating Political Fast Talk and Why. May 5 katanungan. Bawat tanong po ay meron ho kayong 20 seconds to explain your answer. Ang una po ay, dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no, at bakit? Dapat, dahil yung value naman ng pera ay hindi lang naman sa probinsya sila, pumupunta rin sila sa mga urban area at of course it equalizes spending habits, so dapat pantay. Yumayaman ang pumapasok sa politika, sabi nila. Tama ba o mali, at bakit? Hindi tama dahil ang politika ay public service at dapat nating ituon ito para tumulong sa ating mga kapwa, hindi sa negosyo. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya po, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no, at bakit? Hindi pwede dahil ang robot ay nakaprogram lang yan. Ang kailangan senador, hindi may utak, kailangan yung puso. At importante yan sa paglilingkod ng isang senador. At ang robot, wala niyan. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? A college graduate would always be an advantage. A lawyer could always be an advantage. But importantly, a resume is also an advantage. Like what I said, 33 years of legislative experience. That's what I bring to the table. Katulad ni na Erap, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Kung Eric, ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala. It is a vicious cycle happening and it has to stop. Sa mga ibang bansa, bihira ang makita ka na pag nakatapos yung presidente ay lilitisin at ikukulong. Bihira. Nangyayari, pero bihira. Pero it seems dito sa ating bansa, yan ang nagiging bagong norm at nakakabahala ito para sa atin. Kung Eric, for your closing statement,
Meron po kayong 1 minute para kausapin po ang sabayan ng Pilipino. Your 1 minute begins now. Sambayanang Pilipino, 2 linggo na lang po maghahalala na 70 million po tayong boboto sa Lunes na iyon. Sa pagising niyo po sa araw ng Lunes na iyon, sana naman po isaalang-alang nyo na may kandidato rin naman, na may kakayahan na maging senador. Hindi man sikat, number 41 po ang kanyang numero sa balota mula sa lungsod ng Valenzuela. Hindi man sikat, pero ang resume karapat dapat maging senador ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung Eric, for your time, maraming salamat. God bless you and good luck. Thank you. Thank you, Tito Boy. Muli, ako po si Boy Abunda at ito po ang 2025 Senatorial Interviews. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King, and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seimada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagunoy, Taguig, Tetet and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart.